puwede nilang barilin. So, kaya kinakailangan talaga itong update na 'to. Tama yung update na ginawa po ng Amerika, 'di ba? Pabor na pabor 'yan sa Pilipinas at 'yan po ay deterrence naman para diyan po sa China. Hmm, okey? So, iwan muna natin itong kay ano, Harry Roque. Right, and Kathy the Wanderer, thank you so much po sa pag-share ng pamasko. Yan, hi Sir JDB from Eastbourne, England. I'm glad I'm not reply today. I'm not reply today. Naku, thank you po. Nakaano kayo sa live natin. Alright, from Let's Talk Vlog, ito si Harry Roque. Ito si Attorney Roque gumagawa ng istoryahe at kailan ba nagdeklara si PBBM ng giyera? Bakit sinasangkalan nila ang trilateral meeting ni PBBM sa US? Eh hindi naman giyera ang layunin. Correct, 'di ba? Lagi nilang sinasabi na kinakaladkad sa giyera, kinakaladkad sa giyera. Tapos meron ako nabasang, isa sa comment do'n sa 'pag pinuntahan niyo yung YouTube ni Harry Roque, sa'kin pong palagay, sabi ng isa tuloy nag-comment do'n, nagsimula na po ang giyera. 'Di ba? At 'yun masaya sila sa gano'n, hindi nila iko-correct 'yan. Hmm. Okey, so eto naman panghuli natin, yung research vessel ng China. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon itong research vessel ng China. Aba, ah, nagbabad po ito ha, malapit sa Catanduanes. So ano po kaya sa tingin ninyo ang gagawin ng isang research vessel, 'di ba? Siyempre mag-research. Isipin mo naman lalayo pa ng kanilang bahay, 'di ba? May pamilya yang mga 'yan. Hmm, tignan niyo, anong distansya niyan, 'di ba? Dito ho malapit na sa may Catanduanes. Ito po ay loob pa ng ating exclusive economic zone sa Pacific Ocean. Ito ang South China Sea. Ito po ay nasa EEZ po natin. Okay, wala po siya sa high seas. Now, bakit ba nagpupunta yang barko nila? Ito lang po yan, ganito lang po kasimple yan eh. Ah, ang diskarte nila, research sila dyan. Pagkatapos ngayon na meron silang natuklasan na mapapakinabangan, then they will approach the LGU, okay? Kung papaano sila magkakaroon ng agreement na makakapagmina o kung papaano nilang mapapakinabangan yung lugar, yung natuklasan nila. Tapos dahil sila yung magde-develop, sila yung kumukuha po ng mga raw materials kumbaga, murang-mura lang nababayaran nila sa nakakasakop o pinakamalapit na munisipyo. Okay, so kumbaga piso isang truck, parang gano'n. Parang yung nangyari nung araw sa Pampanga, 'di ba panahon nila Lito Lapid? Isang truck ang binabayaran po sa quarry, piso isang truck daw po binabayaran dun sa munisipyo, Office of the Governor. Pero ang tanong, magkano raw po ba talaga yung halaga na binabayaran dun sa quarry? Naging issue 'yan kaya nga itong anak niyang yung anak niyang naging gobernador, natalo at nabalik sa mga Pineda ang, Pampanga. Okay, so kung hindi ba't merong ganito itong halos na, um, dito po sa parte ng Cagayan? 'Di ba, the black sand mining. Hindi naman po sila rito nagmimina sa karagatan, pero ang tanong, bakit parang merong special deal ang province of Cagayan sa China, 'di ba?
So yung black sand po, kung di ako nagkakamali, ito yung ginagamit nila para sa paggawa po ng bakal. At saan ginagamit yung bakal? Panggawa ng mga eroplano, ng bala, na siya rin naman gagamitin ng mga Tsino sa atin. Ginagamit sa paggawa ng barko, pambunggo ng ating at panghabol ng ating mga Coast Guard, ng ating RORE at ng ating mga mangingisda. Ang tanong, mga kababayan, ah, bakit pinanghihimasukan ng China ang ating EEZ? Ano ba 'to? Iki-claim din ba nila? Ah, ba't daw nagkakamali, 2 araw yata yan diyang nag-stay. Sabi rito ni Powell, ayan 2 days. China's Hong Kong-based deep-sea research ship Shenkou, which carries the submersible rainbow fish, has been loitering off the Philippines east coast and well within its EEZ for 2 days. Dumaan po siya sa ilalim ng map ng yung pinaka northernmost island natin ng Mavulis. Ito po yung Bashi, ah, alam ko dito ang Bashi Channel. Ito yung portion na naghihiwalay sa Taiwan at sa Pilipinas. Ito yung Mavulis. So dapat nga dito siya dumaan, 'di ba? Pero ganun-ganun lang nila nagagawang lumusot-lusot dito po sa ating territorial, sa ating internal water. 'Yan, 'di ba? Bastos. Tanong, nagpaalam ba 'yan? Oh, so na-track sila. Hmm. Pagkatapos nito, pumunta rito, dito sa may parte ng Katarman at tumambay na rito malapit sa may Catanduanes. 'Yan, 'di ba? So ano, bakit nagbababad rito? Yan o. AFP detects unauthorized presence of Chinese research vessel near Catanduanes. So maliwanag lang po talaga, kailangan talaga natin ng upgrade. Imagine ha, na-detect nila nung nasa may Catanduanes na. Pero itong si Ray Powell, na-detect niya ito mula pa sa simula ng paglalayag niyan. Hmm. Kailangan talaga natin ng upgrade, sa totoo lang. Now, sabi, look, the AFP has detected the unauthorized presence of a Chinese flag research vessel named Shenku near Viga, Catanduanes. The vessel was spotted on April 25, approximately 60.9 nautical miles east of Rapu-Rapu Island, Albay. According to reports from the Tactical Operations Wing, uh, who conducted maritime patrol, MARPAT, on April 27, the vessel was observed lying in the area with no personnel visible on the main deck. Despite several attempts to establish contact with the vessel through regular radio channels, all efforts were unsuccessful, indicating a lack of responsiveness or willingness to engage. The AFP emphasizes its vigilance in monitoring unauthorized research vessels in the Philippine maritime territory. Nearby vessels have been tasked with enhanced surveillance and reporting. Furthermore, the AFP is coordinating with relevant agencies to address the unauthorized presence and investigate any potential illegal activities within their country's EEZ. Alam nyo, po pwedeng minamapping po nila yung ating gilid dyan. 'Di ba? Para malaman nila in case na ituloy nila yung plano nila sa Taiwan na giyerahin, and then alam din nila kung saan po yung parte rito sa gilid ng Pacific Ocean at ng Pilipinas, pwede silang makaposisyon para makompromiso nila yung pagdating ng mga suporta sa Taiwan mula po sa mga Amerikano, sa ibang mga kaalyado nila ng Taiwan. Hmm. Pero ito, hindi po nararapat yung ginawa nila. Kahit yan po ay ating iised, tayo po ay mayroong obligasyon na ito ay protektahan. Hindi man natin sila pwedeng hulihin dahil hindi natin pwedeng ipatupad ang ating mga batas diyan katulad dito po sa loob ng ating lupa hanggang diyan po sa territorial 12 nautical miles territorial water lang natin.
pero puwede po natin silang itaboy bilang bahagi po ng pagprotekta natin. Kasi kahit iised 'yan, puwede ho tayo mismong makompromiso ng mga 'yan. Puwede silang magtanim ng mga 'di ba, ng mga bomba diyan sa karagatan. Oh, in case na magkaroon ng hindi magandang, atmosphere sa pagitan ng Pilipinas at ng China, puwede nilang i-detonate 'yan ng, remote, 'di ba, remotely. Oh, ano resulta nito? Eh, di tsunami 'yan sa side ng Pacific natin, sa Pacific side. Kawawa naman yung mga kababayan natin, 'di ba? Puwedeng-puwede tayong ano, sea mine, puwedeng-puwede nila tayong sabotahiin diyan. Oh, kaya dapat po talaga, higpitan yang mga 'yan at hindi palapit-lapitin dito, 'di ba? Gano'n-gano'n lang nila, ba't hindi sila mag-enjoy do'n sa kanilang iised, 'di ba? 'Di sila doon maghalughog. Oh, kanya-kanyang exclusive economic zone, do'n sila maghalughog, yung hindi sila mapapaaway. Hmm. So, meron lang talaga silang hindi magandang layunin. Yeah, that's a spy vessel, of course. Kaya nga sinasabi ko pupuwedeng pangkompromiso 'yan, eh. Magtanim sila ng mga bomba diyan sa karagatan na pupuwedeng 'pag 'yan, kaboom, ang resulta niyan tsunami, 'di ba? Instant damage agad sa mga nasa coastal areas natin. Hmm. Tapos makukuha pa nila yung, eksakto kung anong itsura nung ilalim ng lugar at kung meron naman diyang mga mapapakinabangang mga mina. Oo. Then sa kanila ngayon, kakausapin nung LGU, 'di ba? And then gagawa lang yung LGU na 'yan ng mga dami Filipino corporation. Pero ang tunay na nasa likod ng mga korporasyon na 'yan, walang iba kung hindi itong mga incheck. Hmm. Katulad na lang yung dito ngang black, sand mining na sinasabi diyan na meron 'yan diyan sa Cagayan, oh, 'di ba? Ang tanong, ah, na-apply ba diyan ang, 60/40? Oh, 'di ba? Gano'n, eh. Alright, hindi naman po ako nakikipag-contest. 'Yan, masyadong, schemerous yung mga Chekwa at marunong silang gumamit ng mga nakaw na technology. Well-known po sila diyaan. Naalala ko lang din when I was in college, na late 90s up to early 2000, ang nagiging issue po diyaan ay, 'tong mga Chinese pupunta sila halimbawa merong, show ng mga fighter plane. Ang gagawin nila ngayon, pupunta sila ro'n sa venue, may dala silang mga handycam. Uso noon yung handycam, 'di pa ano ang cellphone no'n, handycam ang dala nila. Talagang, kahit na mayroong, bakod doon, tatawirin nila 'yon at iikutan talaga nilang kasingit-singitan ng mga eroplano. Iyon pala ninanakaw na nila yung disenyo. To the point na yung mga joints nito tinitignan nila para mapag-aralan yung video and then makagawa sila, makopya nila. At yun na nga, nakakapaglabas sila ng prototype. Naalala ko lang yung fighter jet nila na kinopya nila sa Amerika. Nung na-produce nila, shit, kulang na maging, taguan nito ang isang, baseball field. Sobrang laki yung nagawa nila. Tapos double engine pa ang ginawa nila. Hmm. Tapos, marami silang ginawa rin yung mga medyo maliliit. Ang problema, pagdating sa ere, hinabol nila yung mataas na Mach, hindi kaya ng eroplano at yung system kusang nagfe-failure, bumabagsak. Kaya nga wala silang buyer, eh. Well known po talaga diyan ang China sa pagnanakaw ng mga disenyo. Maging ang Pentagon ina-access nila, pati pati bigas kinokopya, 'di ba? Alright, so iwan na natin 'tong topic na 'to. Alam niyo dapat nga matuwa